Ngayong 2023, iba't ibang kwento ng kahirapan, kasipagan, at paghahanap ng katarungan ang tinutukan ng Reporter's Notebook. Isang estudyanteng walang awang sinaktan ng kanyang mga kaklase. Bigla po akong sinapak ng 2 beses. Hinawakan na po agad ako sa kamay ng 2. Hindi na po ako nakagante kasi po nanghihina na po ako. Isang senior citizen na buong araw na nagpupursige pero nagawang lokohin ng scammer. Padala naman po sa akin ng 20 mil. Nawala naman po ako natatanggap. Sobra naman po pang maapi sa akin yan. Order po dito. Kaya sana po matulungan niyo ako. Isang matandang tindera ng Sampaguita na nalubog sa utang. Bihingilan ng pagkakataon kaya ako lang naipasok yun. Wala, gipit eh. Wala naman ako malapitan dahil mga kamag-anak ko, mga patay na. At isang bata na nakahanap ng diskarte sa ibabaw ng isang footbridge. Habang sa tulay ako, susulat po. Inihintay ko para magbigay mga tao. Barya po. Kumusta na kaya ang kanilang kalagayan? Ngayong Pasko, may mga simpleng regalong hatid ang Reporter's Notebook para sa kanila. Pagsaluhan nyo na ito. Marami po salamat. Salamat po. Merry Christmas. Nitong taon, iba't ibang mukha ng kahirapan ang tinutukan ng Reporter's Notebook. Noong Oktubre, nakilala ko si Mika, isang batang nag-viral sa social media dahil sa halip na gumawa ng homework sa bahay, pinili nitong maglagi sa isang footbridge sa Quezon City. Sa footbridge na ito, araw-araw makikita ang 8 taong gulang na si Mika, hindi niya tunay na pangalan. Ito ang nagsisilbi niyang tambayan pagkagaling sa eskwelahan. Dito na rin daw niya kasi ginagawa ang kanyang mga assignment. Ano yung sinusulat mo? Sorry. Ganda naman ang sulat mo ha. Anong homework daw? Ano yung kailangan mo daw gawin? Kapansin-pansin ding may katabi siyang garapon. Ilang sandali pa, ilang tao ang naghulog dito ng barya. Ito raw kasi ang naisip niyang paraan para makatulong sa kanyang magulang at para may pambaon sa eskwela araw-araw. Habang sa tulay ako, susulat po. Inihintay ko para magbigay mga tao. Para may pambaon din ulit. Binibigyan ko yung mga kapatid ko. Pampito sa 8 magkakapatid si Mika. Inabando na sila ng kanilang tatay kaya ang nanay ang mag-isang bumubuhay sa kanila. Hirap na po si mama, malilit pa kami. Kasi po kulang po yung pera namin doon. Papambayad pa sa kuryente at sa tubig, ilaw. Pero may pagkakataon daw na natatakot siya habang nasa footbridge. Ano yung kinakatakot mo habang nandito ka? Kasi baka mahulog po ako. Pag natatakot ako, makakit na lang ako. Tinitaste ko na lang takot ko para makapwesto na ako doon. Sa ibaba ng footbridge, nakapwesto ang maliit na tindahan ni Mika. Dito ko naabutan ang kanyang inang si Grace, hindi niya rin tunay na pangalan. Parang yung ginagawa po ni parang naglilimos na rin. Opo, parang gano'n na rin po. Naawa naman po ako sa mga anak ko, ma'am. Kaya lang, wala po talaga eh. Tulad niyan, nangungupahan kami ng bahay. Bahay, kuryente, tubig. Baon nila sa pang-araw-araw. Ulam at bigas namin sa pang-araw-araw. May pinapadede pa ako ng 5 years old. Nandito tayo ngayon sa Rodriguez, Rizal kasi noong October pa natin huling nakita si Mika nung makausap natin siya sa may footbridge sa EDSA. So nandito tayo ngayon para kumustahin siya ulit. Tao po! Hello po! Pasok po. Kumusta? Okay lang po. Kumusta na ho? Nandito kami kasi Pasko na. Kumusta na? Nag-footbridge pa ba si Mika? Hindi na? Hindi na po. Pero gusto niya po bang bumalik pa si Mika? Ayoko na po. Bakit? Marami na po kasi ako nabasa sa mga sa aming comment at saka
mga reaksyon ng mga ano, kaya ayoko na rin po. Dahil sa utos ng Quezon City LGU, tumigil na sa panlilimos sa footbridge si Mika. At diretso na siya sa bahay pagtapos ng klase. Dahil dito, mas natututukan na raw ni Mika ang kanyang pag-aaral. Simula nung hindi na nakatambay sa footbridge, kumusta? Ayun po, nakapag-aral na po siya ng maayos. Kaya lang parang hinahanap pa rin po niya yung ginagawa niya dati. Sabi ko na huwag na kasi ayoko makulong kasi gumawa ko ng kasulatan na hindi ka na pwedeng pumunta ng tulay. Kumusta school? Okay lang. Di ba dati nag-homework ka dun sa footbridge? O ngayon, saan ka na nag-homework? Sa school na. Ang ina ni Mika sa pagbebenta ng ampaw, umaasa ng kita ngayong Pasko. So, paano ho ngayon? Yun po, Paano wala. yung... Tsaga lang po ako magtinda ng ampaw. So, ramdam yung pagkawala nung nakukuha ni Opo, Mika. wala na po, hindi na po ako nakakaipon. Kasi doon ko rin po kinukuha yung pambayad ko minsan ng bahay, pambayad ng kuryente, tubig. Ngayon po, pag bumapasok sila, wala nang baon. Minsan may baon, minsan wala. Kaya sabi ko, Lord, hanggat kaya ko, kakayanin ko para sa mga anak ko. Ayan! Merry Christmas! Po. Merry Christmas! Eto bigas. Merry Christmas! Eto pa po! Salamat po. Merry Christmas! Sa buong bansa, umaabot sa 17 milyong estudyante ang nakararanas ng iba't ibang paraan ng bullying. Papataas ito nitong mga nakalipas na taon. Kabilang narito ang isang nag-viral na video na away ng ilang kabataan sa Pila, Laguna, Hunyo nitong taon. Sa cellphone video na kuha noong June 22 sa Pila, Laguna, makikita ang walang awang pananakit, pananabunot at pagkaladkad sa isang batang babae. Ang ilang nasa paligid, tila nanunood lang. Lumalabas na ang mga nag-aaway pumapasok pala sa iisang eskwelahan. Nahanap ng reporter's notebook ang batang sinasaktan sa video. 6 na araw matapos ang insidente, sariwa pa ang sugat na natamo ng 15 taong gulang na si Amanda. Hindi niya tunay na pangalan. Nakalbong anit, mga malalalim na galos sa tuhod at masakit na ulo at katawan ang iniwan sa kanya ng insidente. Paano napunta sa ganong sitwasyon yun? Nakaupo lang po ako dun sa bench. Hindi ko po napansin na dumating po yung tatlo. Tapos po, nung nakaupo po ako, yung po nasa likod ko po, bigla po akong sinapak ng 2 beses. Wala sa likod? Po, hinawakan na po agad ako sa kamay ng 2. Hindi na po ako nakagante kasi po, nanghihina na po ako. Habang po kinakaladkad ako, sinasapak po ako. Simula po sa kabilang... Nakatayo ka o nasa sahig ka na? Nasa sahig po. Ang mga nanakit kay Amanda, mga kapitbahay niya at dating kaibigan. Nagsimula raw ang lahat dahil sa iringan sa social media. Tinatanong ko naman po sila, paano po yung dahilan? Hindi naman po sila nakikipag-usap. Hanggang po sa pinost na po nila ako. Sa tulong ng barangay ni na Amanda sa Pila, Laguna, nagbigay ng pahayag ang 2 itinuturo ni Amanda na nanakit sa kanya. Gate ni Rachel, hindi niya rin tunay na pangalan. Si Amanda raw ang naunang gumawa ng malalaswang post tungkol sa kanya sa social media. Kada labas ko pa, ay magkano ka? Sabi, binibenta ka na pala, for sale ka lang pala. Tapos sa may school po, inaano rin po nila ako. Hindi na po ako makano sa school, hindi na po ako nakakapasok. Nidilim po yung paningin ko dahil po sa ginawa niya sa akin. Sobrang galit ko po, hindi ko na nga po alam na sinabunutan ko yun eh. Kinanadkad ko po siya. Makalipas ang kalahating taon, napag-alaman namin na nagpasya ang ina ni Amanda na huwag nang ituloy ang kaso dahil ayon sa kanya, hindi raw nila naramdaman ng suporta ng lokal na pamahalaan, maging ng Municipal Social Welfare and Development Office. Wala ring areglo na naganap.
Hindi rin daw nabigyan ng parusa ang mga batang nanakit sa anak. Yung pag-uusap namin doon kaharap ng DSWD, yung kapitan, hindi po ako nagpa-areglo. At wala po rin walang nangyaring bayaran, wala po. Hindi ko talaga matanggap din na bakit kami natalo sa kasong to. Agrabyado kami. Kasi kita naman din na pinamedical ko yan sa doktor eh. Parang pinababayaan na laang yung ganong kaso. Kaya siguro lumalaki na rin ulo ng mga kabataan. Ayon naman sa mensaheng ipinadala ng lokal na pamahalaan ng Pila, Laguna sa Reporter's Notebook nitong Huwebes, sinabi nilang may intervention naman daw silang ginawa matapos ang insidente at nang hindi magkasundo ang mga sangkot sa gulo, pinayuhan daw nila si Maribel na magsampa ng kaso sa korte. Sinisiguro daw nila na gagabayan ng LGU sina Maribel kung sakaling nais pa nilang ituloy ang kaso sa korte. Pero para kay Maribel, mas pipiliin na lang daw muna niyang lumagay sa tahimik para makarecover ang kanyang anak. Wala rin silang perang pantustos para sa legal na aksyon. Almost 6 months na rin po, pinagpapasa Diyos ko na lang po talaga lahat. Kung ano yung nangyari sa anak ko noon, magpahanggang ngayon. So magpapasko naman, okay lang yun kasi kung iintindihin ko pa yan, sir, baka mas ma-depress pa ako kung iisipin ko pa yung mga ganyang kaso. Naghilom man ang mga sugat ni Amanda, nananatili pa rin daw ang trauma na idinulot ng pambubuli sa kanya. Hindi ko pa matanggap yung ginawa nila sa akin. Kahit hanggang ngayon po, dinidibdib ko pa po yung ginawa nila sa akin. Sorry lang naman po, inaantay ko sa kanila nung ginawa nila sa akin yun eh. At ngayong malapit na ang Pasko, may munting regalo ang Reporter's Notebook para sa kanila. Ngayong taon, may mga aral na napulot at mga hamon na nalampasan. Ilan lang ito sa mga bagay na dapat ipagpasalamat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga kapuso. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.